ng Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan natin minsan pa ang Diyos. Yan. Kagalakan sa harapan ng Panginoon na tayo po ay magpapatuloy na naglilingkod sa Panginoon. Amen. At nais ng Panginoon bawat isa sa atin, lagi po tayong ihanda natin talagang lubos-lubos ang ating puso, ang ating isipan, ang lahat po, no? Ipagkaloob po natin sa Panginoon. Amen? At ang kalooban ng Ama ay ito. Di ba? Ang kalooban ng Ama na nasa langit ay yung yung pagsambang nagaganap doon sa langit ay siyang mangyari sa atin dito sa lupa. Yan ay aral na turo ng ating Panginoong Jesucristo. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. So, nagaganap ang pagsamba doon sa langit. Amen? Continuously. At ito ang genuine calling ng bawat isa sa atin to become God's worshipper. Amen? Yung sasamba tayo sa Diyos ng lubos-lubos. At nais ng Panginoon ipaunawa sa atin ang mga sumusunod na mga katotohanan, mga kapatid. At are you ready for this katotohanan? The facts that God wants you to know. Mga bagay na gusto ng Diyos na ating Amang malaman. So ulitin ko po, John chapter 4 verse 23 up to 24. Sabi doon, but the hour cometh, and now is when the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship Him. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. So ito yung kalooban ng Diyos sa atin. Amen? We need to understand this. Kasi nagaganap sa langit yun. Kung ito'y patuloy na nagaganap sa langit, ang lahat ng mga being, unseen being doon sa langit, including the angels, seraphim, cherubims, and I believe yung tinatawag na saint, no, yung mga soul na nangamatay, I believe nandun sa heavenly, na kung saan nandun sa tinatawag na dambana, no? Yung mga na-persecute, mga pinatay, mga nakarating na roon, yung kanilang mga soul. And I believe, kasama sila sa mga sumasamba sa Diyos. Amen? Yung mga nauna na sa atin. So they are worshiping God. Ito po talaga ang kalooban ng Panginoon na lahat ng kanyang creature must worship Him. Amen? But for us who are in this planet Earth, God is demanding our worship too. Amen? Inahanap niya ito sa atin. Dahil tayo po'y ibinukod niya. Napakapalad po natin na kasama tayo sa mga naibukod niya. Diba sinabi ng Panginoon na yung kambing ay ibinubukod-bukod ng Panginoon sa tupa. At ang tupa, ganun din sa kambing. Now, napakapalad mo na makasama sa tinatawag na sheep ng Lord. Amen? At tayo po ay nais ng Panginoon na lumalim pa sa ating relasyon sa Kanya. Halos karamihan po kasi ng mga hindi nakakaunawa sa mga katotohanan tungkol sa Biblia ay yung kanilang commitment, no? Yung kanilang paglilingkod, yung kanilang desire is only short sa harapan ng Panginoon. Hindi po talaga full blast. But God is demanding
our life. Yun talagang nasabing we are truly worshiper of God. At ang Biblia ay nagpapahayag ng mga true worshiper. God is needing a true worshiper. Gusto ng Panginoon ang mga totoong sumasamba. Di ba sa mga churches, no? Sa mga churches, tayo napapabilang tayo sa mga churches na mga maliliit na churches. Doon sa mga malalaking church, no? Full blast ang mga tao doon. Pero si God doon pa rin nakatingin. Hindi doon sa mga attendees na kung saan ay masabi nating ang kanilang quantities ay napakarami. Amen? Hindi po yun ang hinahanap ng Lord ng mga sumasamba sa Kanya. Dahil may mga attendees lamang na sumama, kahiyaan lamang, dahil naimbita ay sumama. Amen? Meron namang iba ay talagang hindi naunawaan ang true meaning ng pagsamba sa Panginoon. So, dumagdag pa sila. Amen? Alam niyo ba, itong araw na ito is yung tinatawag na sagrado, sacred, sa harapan ng Panginoon, itong oras na ito. And that's why God is demanding us our true worship. Pag sinabi kasing true worship, meron itong kinalaman sa ating inner being. Amen? Hindi lamang outward appearance, we are doing this thing to worship God, but including yung tatlo, our heart, our soul, our spirit. So, yan po, mga kapatid. Kasama yan sa ating pagsamba sa Diyos. Siyempre, yung ating body is in a position of kneeling down, in a position of lifting up our hands to God, or any kind, no, na nais po nating gawin para sa Diyos. At maraming sumasamba rin naman with their own intellectual manner of worship. Pero ang God is needing ng mga talagang totoong sumasamba sa Kanya. Amen? Actually, bago tayo magkaroon ng totoong pagsamba, it came first doon sa ating ating relationship. Amen? Nagbuhat muna ito sa ating relasyon sa Kanya. Ano bang relasyon na meron tayo sa harapan ng Panginoon? Amen? And that's why yun ang nais ipaunawa sa atin ng Panginoon, at patuloy niyang ine-exhort sa atin yung word na yon, that He needed a true worshiper. Amen? It demands a true relationship. Ano bang relationship mayroon tayo sa Panginoon? Amen? Kasi kung naunawaan po natin yung totoong relasyon na ito, then yung pag-worship mo sa Panginoon ay magiging makatotohanan. Amen? Magiging makatotohanan po ang ating pagsamba sa Panginoon. At ang Lord po ay naghihintay ng totoong pagsamba. Hindi bukas, hindi sa mga susunod na taon, hindi sa mga darating pa, kundi ang Diyos, He is demanding our worship, a true worship in God. Kailan? Ngayon. Then, we need to see our, yung ating situation, the condition of our spiritual condition. Yun ang tinitignan ng Panginoon, yung condition natin ngayon. Amen?
Anong uri ba tayo ng mga mananamba? Dahil marami kasi ay papasok lang sa simbahan ay hindi po nire-respeto ang pagka-Diyos ng ating Panginoon. Hindi po binibigyan ng pansin ang mga salita ng Diyos na magdadala sa kanila sa tunay na pagsamba. Amen. Kasi kasama yung word na yan eh. Kaya pag tinanggap po natin ang mga katotohanan, the Word of God in our inner being, then that inner being ay makakaunawa, magkakaroon siya ng understanding. At yung understanding, spiritual understanding niyan, mauuwi po yan sa totoong pagsamba sa Diyos. Amen. At yung totoong pagsamba na yan sa Panginoon, magkakaroon ka ng fear of the Lord. Amen. Not fearing of judgment. Kasi may mga tao, they are in the church of fearing of judgment, fearing of hell in the future. Amen. Fearing na baka hindi sila pagpalain. Fearing na baka yung kanilang prayer ay hindi tugunin. Amen. Fearing na baka pag nandun sila sa church at hindi sila sumunod sa gagawin ng pastor o ng mga mananampalataya ay baka magkaroon sila ng inward na thoughts against sa Kanya. So hindi po yun ang nais ng Panginoon na ilalagay po natin sa puso natin about at the time of worship. Worship kasi is a word na pinagdugtong po yung dalawang word na yan. At pinag-isa. Amen? Ano po yun? Yung salitang worth. W-O-R-T. H. Worth. When we say worth, ito ay a precious thing. Ito ay mahalagang bagay sa iyo. Amen? At dinagdag yung another word na ship. S-H-I-P. Ship. Pinag-isa ngayon yung worship. Yung noun na ship na yon ay nahulog yung dalawang words sa salitang worship. Amen? We adore the one we value in our heart, which is precious in our heart, in our lives. Mahalaga sa ating puso. Amen? At kung hindi natin siya sasambahin, mga kapatid, yun po ay isang token, a sign that we are still matawag na meron tayong spirit of atheist. Amen. Yung spirit ng atheist kasi hindi talaga sila sumasamba sa Panginoon. Malayo ang kanilang puso sa mga bagay na spiritual. Dahil meron silang meron silang pinaniniwala ang ibang principle sa buhay. Amen? But for God's sake, mga kapatid, for God's sake, and for our own sake, we need to worship God. Amen? Kasi all of us came from Him. Galing tayo sa Diyos. Hindi tayo lilitaw kung wala siya. Siya may gawa sa atin. And that's why He is worthy of our life. Worthy siya. And that life must be, kailangan ito ay maging worshiper sa kanyang harapan. Amen? Praise God. Pinapahalagaan po natin siya. And then, kung mahalaga siya sa atin, kung siya'y pinapahalagaan natin, mas lalo po tayong pahahalagahan niya. Amen? Don't you know that God
tells us that He is, or God is our rewards. Amen? Nandun yan sa Genesis eh. He is our rewards. Siya ang ating gantimpala. Hindi lamang yan, idagdag pa. He is our shield. When we say shield, our protection. Amen? That's why, kailangan talaga, He is worthy of our life to become a worshiper of Him. Kailangan po talagang i-acknowledge po natin siya. That all of these things, lahat ito, sa ating surroundings, everything nakikita ng ating mga mata, all of that ay in a temporal thing na mapaparang isang araw. Pero yung ginawa natin sa Panginoon, valuing God in our lives, worshiping Him always in our lives, yun po isang precious in the sight of God. Amen? When we say worship, mga kapatid, you are putting yourself, yung bang, you are putting yourself into something na parang not importance. Kasi you are valuing most. Sino po yun? Yung God na yung creator mo. Amen? Pinapahalagan mo siya ng higit pa sa sarili mo. You are putting yourself into yung tinatawag na death to self. Amen? You are dead. You consider yourself dead. And you are only alive because of Him. Pag yan po ang grasping po ng ating mga puso, mga kapatid, we will continue to grow spiritually. Growing in Christ is, ito po yung magbibigay sa atin ng ating victory sa buhay na ito. Victory over sin. Victory over temptation. Kasi yung life po natin has already been molded, shapen by God. Amen? At ang nasusunod ay hindi na tayo kundi siya na. Hindi niya tayo ginawang robot. Sapagkat ang robot ay walang puso, walang anumang emotion. Amen? Walang affection sa kanyang sarili. Walang pakiramdam. But God is expecting yung bang tinatawag na mayroong buhay. That's why mababasa natin ito, mga kapatid, very clearly talaga. Doon sa Romans chapter 12. Saan yan? Romans chapter 12, verse 1, di ba? Offer your bodies as a living sacrifice, holy, pleasing into His sight. Holy and acceptable and pleasing in His sight. And then, sinundan pa nito yung word na ito. Ito ang inyong totoong pagsamba. Therefore, yung ginagawa natin, lifting our hands, singing song, yes, acceptable yan sa harapan ng Panginoon, lalong-lalo na you are doing this with your own, na kung saan ay pinangunahan ng iyong puso, amen? With your own spirit, worshiping God, with your own soul. Kasi pag sinabing soul, kasama na riyan yung iyong emotion eh. Kasama na dyan lahat eh. Ng iyong affection. Your desire. Then, while worshiping God, purihin ng Panginoon, then the Lord is magnified. Mas lalong nadadakila ang Diyos. Kaya nga, pag umawit tayo ng mga spiritual song, di ba? Lalo na, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Namamagnified
ang Diyos. Nag-glorified siya pag ito'y inawit natin coming from the heart. Amen? So, we need to worship God in spirit. At yung pagsamba natin sa spirit, hallelujah, that's the very moment. Habang tayo'y sumasamba sa Diyos, sa Espiritu, because God is a Spirit, God will also accepted that worship. Kasi Spirit siya. Amen? And He knows all things, including yung laman ng iyong puso. And God accepted that worship. Alam niyo, nung ako po nakarating sa isang church, hindi naman walang building yun, walang building, pero kasi ang tinutukoy ng Biblia na church is not the building. Napagkakamalan natin. Pupunta ako sa church, maling word ang ginagamit minsan natin, Pupunta ako sa church, pero ang pupuntahan pala yung building. Mali, di ba? Kasi pag sinabing church, a group of people who gathered. Amen? A group of people who gathered to worship God. Ayan yan eh. Yan yung yan yung church. Amen? At ang church mismo, ito yung mga believers of Christ, cleansed by the blood of Jesus Christ. Sila yung tinatawag na redeemed. Are you belong to the redeemed people of God? Kasama ba tayo sa tinatawag na redeemed people of God? Amen? Kasama ba tayo dun sa tinatawag na na a royal priesthood, a people belonging to God? Ayan yan, nasa niya. Meron yung ating binabasa dito palagi. Nasa 1 Peter chapter 2 verse 9. You are a royal priesthood, a people belonging to God. To worship God. So, ito po, chosen po tayo. Praise God. Ito yung church. Kaya kung pupunta tayo sa church, ibig sabihin nito, pupunta ka sa group of people, of the followers of Christ. So itong building, this is not the church. Amen? This is only a building. Amen. Minsan nga, napagkakamalan nila, buti pa yung church namin, malaki, maganda. Yan pala ang tinutukoy yung building. Amen? Kaya si God, hindi po siya doon sa building nakatira. Nakatira si God saan? Doon sa chosen people of God. Doon sa people of God. Amen? Doon siya nakatira. Saan yun? Sa templo ng Diyos. 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Don't you know that you are God's temple and His Spirit living in you? So we are the church. We are the worshiper of God. We are the one God is waiting for. Tayo hinihintay ng Diyos. Amen? To worship Him in spirit and in truth. Now, the question here is, ang buhay ba natin has already been shapen by the Spirit? Yan, tanungin natin ang sarili natin. Ang buhay ba natin ay namoldahan na, nagawa na sa pamamagitan ng Spirit? The Word of God is a Spirit. Tama? Spirit po ito eh. Sabi ni Jesus, the Word I tell you is a Spirit. So itong Bible na nababasa natin, bagamat ito na-imprinta, inilagay na ito sa papel, sinulat, o na-imprinta ng mga printer, praise God, hallelujah. Hindi yun ang tinutukoy ng Panginoon na salita niya. Ang tinutukoy niya ay yung salita niya na nagbuhat sa Kanya. And that Word and that Spirit, sabi ng Panginoon, has life.
Nandyan yan sa John chapter 6, verse 63. So we need our lives be shapen or molded in the Spirit. Don't you know that you and I, tayo po ay naipanganak? Saan? Hindi sa physical body. Yes, pinanganak tayo ng ating mga ina. But, ang nais ng Panginoon, paunawa yung kapanganakan natin. Saan? Sa Espiritu. We are, God has given us birth in the Spirit. John 3:3. Kaya, you cannot worship God if you are not born again. Sa totoo lang. Kaya yung mga nandyan sa labas, yayain mo yan sumamba. Hindi nila maintindihan yan, yung ginagawa mo. Kalukuhan lamang sa kanila yan. A man without the Spirit of God does not accept the things that comes from the Spirit, for they are foolishness to them. Kalukuhan lang yan. Why? Kasi hindi sila naipanganak sa Espiritu. And that's why kapag ang isang tao hindi pa napapanganak sa Espiritu, they cannot worship God in Spirit. Never talagang maging totoo tayong mananamba. Don't you know that you and I, as God's worshiper, someday, somehow, mga kapatid, it has already been written doon sa Revelation. I believe nasa, ano yan eh. And I believe nasa 7 po yan eh, ng Revelation. Amen? We are worshiper of God. Praise God. At yan po, magaganap mga kapatid. Amen. Na kung saan ay naroon na tayo. Ayan yan, nasa chapter 7 ng Revelation yan eh. 9 to 11 yan. Ang sabi doon, tingnan nyo mga kapatid. God is preparing us someday, somehow. And that's why you need to understand this through worship. Kasi piniprepare na niya tayo what we will do kapag nandun na tayo sa tinatawag na heavenly. Amen? Doon sa kaharian ng Panginoon. Revelation chapter 7, verse 9 to 11. Ang sabi doon, after this, I looked and there before me was a great multitude. Pag sinabing great multitude, napakarami at di mabilang na tao. Great multitude that no one could count. From every nation. O, pag sinabing nation, kasama ng Pilipinas, Amerika, Japan, lahat ng bansa, tribe, people, language, standing before the throne, before the Lamb. Amen. Ang sabi pa ron, they were wearing white robes and were holding palm branches in their hands. And they cried out in a loud voice, salvation belongs to our God, who sit on the throne and to the Lamb. Give a clap offering for the Lord. Come on. Prophesied that one day somehow we will all be there. Amen? Isang araw, nandun na po tayo. At itong binasa ko, maganap yun, mapulfill dito when we are already there. Amen? Worshiping God. Can you consider yourself as one of the worshiper of God? Hello? Makonsider ba ninyo na isa ka sa magiging totoong mananamba sa Diyos? Kung hindi pa, pag-isip-isipan mo ito, kapatid. Baka God is giving this message just for you in order that yourself will be converted to become a true worshiper of God. Amen? Kaya ang ating pagsamba talaga sa sa Espiritu eh. That's why kung hindi ka pa naipapanganak talaga sa Espiritu, you cannot follow Jesus Christ. You cannot follow. Sabi ng Panginoon, yung kanyang pag-alis dito sa lupa, sabi niya, ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan.
At kung saan ako naroon, nandoon din kayo. Jesus is telling us regarding those people who are true worshiper of Him. Amen? E paano tayo isasama ng Panginoon doon sa prepared place na yun, doon sa heaven? If our lives has not yet been molded doon sa pagiging true worshiper. God is demanding us. Amen? Parang nakakatakot na kalagayan kasi pag hindi ka pa totoong sumasamba kasi ang tawag sa'yo, foreigner. You are a foreign people. Hindi ka kababayan. Di ba nababanggit yan sa mga epistle na tayo kasama natin, kababayan natin ang Panginoon. Kababayan natin yung mga Hudyo na kumilala sa Panginoon. We are a people of God, chosen by God. 1 Peter 2:9. Amen. And that's why we need to understand yung word na yan. Mga kapatid, nangyayari ang nagaganap sa buhay ng isang tao na hindi niya talaga masamba ang Panginoon. It is because something is wrong with him. Kaya hanapin ninyo kung anong bagay ang mali sa buhay po natin. Because you cannot worship the Lord with your full heart if your heart are full. Yung tinatawag na hypocrisy. Amen? Pag sinabing hypocrisy, pagpapaimbabaw, pagkukunwari, pumapasok ka sa church, nakataas ang iyong kamay, nagkukunwari ka. Amen? But those true worshiper, coming from the heart, nakataas ang kamay, and they worship the Lord, including their heart, including their mind, including their emotion, including their affection. They are worshiping the Lord of heaven. Willingly. Hindi insistently. No. Yung napipilitan, hindi. But willingly coming from the heart. Amen? You need to understand this, brothers. Dahil ito po talagang hinahanap ng Panginoon. Amen. And that's why we need to become sensitive. Sensitivity ang nais ng Panginoon. But I believe those people who are washed by the blood of Jesus Christ ay nagkakaroon ng right heart before God. And when your hearts are right, then you too may have sensitivity. Pag tama ang puso mo, magkakaroon ka rin ng sensitivity. Amen? Pag tama. Nagiging tama ang puso natin when we have yung tinatawag na humility. Kasi yung presence ng Lord, nagko-convict to di ba? Pag nandyan ang presence ng Lord, nagko-convict yan At sasabihin niya sa'yo, napakarumi mo anak, napakarumi mo. Pag kinonvict ka ng Panginoon, huwag mo nang puso mo. Huwag mo nang pagmatigasin ang ulo mo. Just let your heart to be yung mag-flow ka. Amen? To go on the flow. Kailangan mag-flow ka rin. Amen. Ito yung nahanap ng Diyos sa bawat isa sa atin. Nagsasalita ang Panginoon, heart to heart ngayon sa inyo. Ngayon, kung maayos ang puso natin, mga kapatid, tatanggapin ng Panginoon yan. Do not waste time for the things of the Word. Kasi when you put yourself into the things of the Word, you cannot prepare yourself talaga to become a true worshiper. Amen. Kapag naglulupasay ka sa mundong ibabaw, amen, sa mga hatak ng mundo, kung yung heart and mind ay naroon pa hanggang ngayon, then you cannot continue to worship God.
Amen? God valuing this kind of worship. Amen? Kaya, tingnan nyo, kahit mag-invite tayong mag-invite, amen, diyan sa ating mga kaarap diyan, mahihirapan po natin silang ma-invite dito. Amen. Kasi, patay ang kanilang espiritu. They could not understand. Amen? Ikalawa, dahil yung kanina is, yung ating pong paglapit sa Diyos ay sa Espiritu. Ang totoong pagsamba ay sa Espiritu. Amen? Ikalawa, ang totoong pagsamba ay alam natin ang mga katotohanan. Amen? John chapter 8 verse 32, you will know the truth and the truth shall set you free. Maraming mga Christian, alam nila ang katotohanan, but they do not put themselves to obey that truth. Ayaw nila ng katotohanan. Amen? Minsan, nagbibingi-bingihan na nga yung mga so-called Christian. And I believe walang so-called Christian dito. Amen? Hallelujah. Praise God. Yung katotohanan. Kaya nga sabi ng Panginoon, dumarating ang mga panahon na mga tunay na mananamba ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. You need truth. And Jesus Christ Himself is the truth. Amen? Kaya si Jesus Christ talaga will continue to be our King. Amen? To continue His reigning in our lives, na magpatuloy yung Kanyang paghahari talaga sa puso natin. Kasi without Christ talaga, we cannot go to heaven. Jesus Christ Himself told us, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So He is the truth. He is the very truth that will lead our lives into the path of righteousness. Amen? Yan ang truth. Yung matuwid na pamumuhay. Because we are living in Christ. We permit God through Christ Jesus sa buhay na ito. Amen? We need the truth. So that the truth will set us free. Ayun lamang mag-commune sa Panginoon. That is one of the truth of the Word of God. God has given us the truth. How you may continue to become overcomer of this world. Paano ka magkakaroon ng tagumpay at patuloy na magtatagumpay in this world? If you do not put into action what you heard. Amen? Ang sabi ng Panginoon, pray unceasingly. Manalangin kang walang patid. Ibig sabihin yung panalangin na hindi napuputol. Amen. Maring isipin natin, parang imposible ata yung sinasabi mo, Pastor, na laging pray ng pray. Paano na ako magluto? Paano punta ako sa hospital? Punta ako sa North Signal. Praise God. Alam niyo mga kapatid, ang tinutukoy ko po na pray unceasingly is allow Christ to live with you. Where Christ. Ibalabal mo si Kristo. Amen? Let relationship to go on with you. Amen? Mabuhay ka sa pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Amen? Kahit nga nagluluto ka nagpipray ka pa rin Amen po ba? Habang ginaganon mo yung hawak ng ang tawag doon? Sandok. Habang nagluluto ka, tumitikim ka. Praise the Lord. Hallelujah. Coming from the heart. Naalala ko, na ito'y karanasan ko, mga kapatid, Yung word na being in the state of worship. Naalala ko, mga kapatid.
Marahil ito'y isang karanasan na hindi ko na makakalimutan. Nung nag-start ako, nag-decision ako na to stay in the presence of God. Pray ako dito na madaling araw. Pray ako dito na madaling araw. Natapos ako alas 6 ng umaga. Tapos, pero hiniling ko na kay Lord na talagang kahit hindi ako nagpipray, maramdaman ko siya. Di natapos ako ng alas 6, tapos na, di almusal. Tapos, pananghalian uli, di ba? Yan ang routine of life, di ba? Habang ako ay kumakain ng ganyan, ayan na naman, merong nagtatagdi sa puso ko. Parang something na, may bumubulong. Tugging at my heart. Kaya, pray. Ganun ba? Yes, Lord. Maya, hindi na kailangan mag-tune in ako sa prayer eh. Hindi na eh. Kasi doon pa lang, kumakain pa lang ako, naka-tune in na ako eh. Yung pala yung pray unceasingly. Maya, tulog na naman yung ako. Yes, Lord. Di pupunta ako rito. It seems na talagang malapit lang siya sa iyo. Katabi mo lang siya. Amen. Di, punta na naman ako rito. Maya, puspos na naman ako sa spirit. Alam niyo, dala-dala ko yun sa buong maghapon. Yung ganitong realidad ng experience na naranasan ko. At pagkatapos nito, kinaumagahan na naman, another day na naman, madaling araw, ganun na naman. Alam nyo, hindi pala mahirap mag-pray pag ganun, na yung pray unceasingly na sa'yo. Amen? Hindi pala mahirap ang relasyon sa harapan ng Diyos. It seems na parang katabi mo lang siya. It seems na parang very sweet kayo. Alam niyo, dala-dala ko yan sa aking pagtulog. Tapos sa aking pagtulog, kung ano-ano po yung napapanaginipan ko na isang araw, naglalakad ako, kasama ko raw yung man of God. Si Maurice Cirulo. Maurice Cirulo kasi wala na. Kinuha na ng Lord eh. Man of God yun eh. Pag ginanon na niya yung kamay niya, yung mga tao humahambalang eh. Umiit siya sa kapangyarihan ng Diyos eh. Nasaksihan ko yun sa buhay ni Maurice Cirulo, ganun niya ang kamay niya, bagsakan niya mga tao eh. Matindi talaga ang power ng Lord kay Maurice Cirulo. And napanaginipan ko, sa panaginip ko, kasama ko si Maurice Cirulo. At lumalakad si Maurice Cirulo, ako naman nasa kanan niya. Nasa kanan ako. Yan yung mga prayer ko. May nakakapanaginip ako ng may nagsasaksakan. Tapos yung isa, sinaksak niya, yung isa. Tapos kitang-kita ko yung sugat na saksak. Ang ginawa ko, dahil tumakbo na yung sumaksak, pinag-pray ko, humilom. Kitang-kita ko doon sa panaginip kung paano humilom yung sugat. Akala ko totoo na, nagising na lang ako. Yung pala, talagang yun ang magaganap sa mga totoong magpapatuloy na makipag-fellowship sa Diyos. Amen? Alam nyo, ito na. Sa panahon na yan, may persecution. Expect mo na. Sa panahon na yan, mayroong discouragement. 3 days, naging tapat ako. 3 days, naging tapat ako sa Panginoon. And then, nung ako'y papunta na sa gawain, doon kala Sister Christy yun kala Pastora Christy, pre. Papunta na ako ron. Tapos nagkaroon na kami ng gawain doon. Grabe, konti lang kami, siguro ang bilang nasa 10. Pero yung glory na bumaba sa amin, napakatindi ng glory. Tapos lahat ng pinagpipray ko, natutumba na parang mayroong, parang may force na, unseen force na binabagsak yung mga tao na hindi mo halos parang maunawaan, ano ito? Anong kapangyarihan ito? Then, doon ko naunawaan yung anointing ng Lord na nasa buhay niya nung siya'y dakpin. Yeah? Mababasa natin yan eh. Nung si Yesu Cristo ay dakpin po ng mga
sundalong Romano, kasama na si Judas. Nung hinahanap nila si Kristo, nasaan si Kristo? Nung sabihin ni Kristo sa kanila, ako yun. Ako yung hinahanap nyo. Maya-maya yung mga sundalo, bigla pong nagbagsakan ng hindi nila alam bakit anong force yun. Ayan, basahin nyo ang Bible. And I believe, yun yung glory. Yun yung rewards. Yun yung power na mapapasa atin kung tayo totoo at tapat sa Panginoon. Having the spirit of yung prayer unceasingly. Amen? Praise God. Kaya sabi ko, Lord, gusto ko ito ibalik mo. Nung mga panahon na yon, tuwan-tuwa ako yung parang yung aking mga parang hindi dumadapo sa lupa habang ako'y naglalakad Marahil sa excitement at joy sa puso ko. Parang hindi ko na napuna na lumalakad yung paa ko sa sobrang tuwa ng glory. So nung nakarating ako sa bahay, ayan na yung pagsubok. Amen. Dumarating talaga yan. Then doon sa pagsubok na yun, na-discourage ako. And then, parang yung joy biglang napalitan ng kalungkutan. And then, hindi ko yun nabantayan Dapat pala babantayan natin buhay natin mga kapatid Hindi ko yun nabantayan Then, nung sabihin sa akin uli ng Panginoon, with His Spirit, sabi niya sa akin, anak, pray. Alam nyo, yung discouragement sa puso ko, pumasok sa puso ko talaga. 3 beses yan, tumawag sa akin, pray. Hindi ko siya pinansin. Hanggang nakita ko na ng sarili ko, nakatulog na lamang po ako. Amen. At nung magising ako, yung time na ako yung nagigising para pumunta rito sa church para sambahin siya tuwing madaling araw, 3:00 yun Bigla akong nagising. Sabi ko, it's time to pray. Takbo ako rito. Pero nung hanapin ko yung presence ng Lord, wala na. Dapat pala, aalagaan mo yung presence ng Lord sa puso mo. Amen? Kahit anong taas ng kamay ko, bakit Lord, wala ka na? Wala na yung parang kapuspusan, wala na. Tuminto na. Baguhin ko yung aking posisyon, baka sa posisyon. Lumuhod naman ako, wala na. Naglupasay ako, wala na, Lord, wala. Wala ka na, Lord. Maya gusto ko man umiyak, hindi na ako makaiyak ng lubos-lubos. Dahil hinahanap ko yung repentance sana, mag-repent na lang ako. Pero wala na rin. Hello? Praise God. Maya, yung still small voice, narinig ko yung still small voice, sabi niya sa akin, anak, pinagpalit mo ako? Ginawa mong Diyos yung mahal mo. Yan yung word na yan. Ako yung Diyos, sa niya. Ako yung nagkukuman sa inyo. Ako yung nagsasalita sa iyo. Hindi mo man lang ako pinansin. Ay, nako, nung pumasok na sa puso ko yun, nako, Lord, sorry, Lord. Pero gustuin ko mang umiyak, wala na. Nag-struggle na ako hanggang sa parang, wala na. Tinapos ko na yung prayer ko na hindi na blessed. Imagine, 3:00, madaling araw. Tinapos ko, 30 minutes lang, wala na, tapos na ako. Hello, ganyan ang nangyayari sa marami. Amen? Yung kanilang prayer, hindi talaga tumutuloy. Why? Kasi merong bigat sa puso. Kaya maraming mga Kristiyano ngayon, so-called Christian, mga Kristiyanohan, hindi talaga totoo yung kanilang paglapit sa Panginoon. Wala yung tinatawag na worship. Kailangan yung buhay natin talagang totoong worship. Amen. Hallelujah. Kailangan we go back to the original. Let us worship God in spirit as we obey. Kailangan nating mag-obey. Kaya nga ito na yung sinasabi ng Romans chapter 12 verse 1. 'Di ba? Anong sabi doon? Basahin na lang natin.
Romans chapter 12, verse 1. Ayan. I beg you, dearly beloved, by the mercy of God, to give yourself as a living and holy sacrifice, pleasing to God. That is the kind of worship. Amen. That is the kind of worship. Ano pa? Verse 2. Don't let yourselves be shaped by the word. Pag sinabing word, makamundo. Huwag niyong hayaan ng inyong buhay ay imolda, gawin ng mundo where you live. But rather be transformed through the renewal of your mind. You must discern the will of God, what is good, what is pleases, what is perfect. This is our true worship. Amen? Nakikinig po ba tayo? Then, I call Robinson to go back. Tayong lahat tumayo. Do you want to worship God? Do you want the glory of God to come down? If we have an attitude of worship, mga kapatid, kung meron tayo mga kapatid nito, the glory of God will come down. Not only on the time we worship God, but all of our days in this life has been given to worship the Almighty God. Araw-araw na pagsamba. Kaya siya sabing Pasko, December 25. No, sa atin, hindi December 25 lamang. Kundi, in every day, laging Pasko. Because we enjoy God. We celebrate God. Because we have an attitude of worshiping God in spirit and in truth. Awitin natin ito. Coming from the heart. Everybody close your eyes. If you have a spirit of loving God sa puso mo, mapupuspos ka kahit ngayon. Mapupuno ka. If you have this. Ikaw ang una at huling pag-ibig ko, Alpha at Omega nitong puso ko. Dahil pinili at inibig mo ako. Ikaw ang una at huling pag-ibig ko. Yung gustong mag-dedicate ng kanyang buhay to become a worshiper of the Lord, pwede kayong lumapit sa harapan. Pinili ang inibig mo ako. Pag-ibig mong wagas, wala kang katulad. O Diyos, sa piling mo'y pag-asa. Amor
One day, somehow, wala na tayo dito sa lupa. One day, somehow, we will enjoy in the presence of God, worshiping Him in spirit and in truth. Yan ang katotohanan. Hindi tayo mananatili sa lupa. We will leave this planet Earth because our place is the place where Jesus had prepared. Think of that reality. Think of that. Kung ang buhay mo hindi pa lubos, na hindi pa lubos na na-shapen to become a worshiper of the Lord God. This is now the time to commit yourself to become a true worshiper. Sige, kausapin yung Lord. O Diyos, sa piling mo'y pag-asal tamo, puso at kaluluwa iaalay sa'yo. Ikaw ang una at huling pag-ibig ko. Pag-ibig mong wagas, wala kang katulad. O Diyos, sa piling mo, O Diyos, sa piling mo, pag-asa natamo. Puso at kaluluwa iaalay sa'yo. Ikaw ang una at huling. Yung pong gustong magpa-restore sa oras na ito, sa harapan ng Panginoon, pwede kang lumapit. To restore yourself, to worship God. Pwede kang lumapit. Magkaroon kayo ng restoration spiritually. That the glory of God will continue once again to bring His glory into your heart. The restoration of the spirit of worship. Now, awitin natin ito. Continue to tune. Tune up. Tune up. Bukas makalawa, wala na po tayo dito sa planet Earth. Think about that. Do not waste your life. Do not waste your time. But have an attitude to have a worship attitude toward God. Yes, Lord Jesus. Ang sabi ng salita ng Diyos, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. You are a blessed one. If you understand this message of God. Come on, come on.
Seek your heart. Seek your heart. You need to seek it. Worshipper. Worshipper of God. Tines ng Lord si Abraham. Nais ng Panginoon malaman niya kung talagang ang pagsamba niya ni Abraham sa kanya ay totoo. Sapagkat tunay nga pong mayroong itinatangi si Abraham at kinukonsider niyang mahal niya. Walang iba kundi ang kanyang anak na si Isaac. Naging anak niya si Isaac sa kanyang katandaan. At kailanman ay hindi na siya magkakaroon pa ng another. Ngunit tines ng Lord ang kanyang totoong pagsamba sa kanya. Kaya sabi ng Diyos kay Abraham, dalhin mo ang iyong anak. Ihandog mo siya sa akin. Halos si Abraham ay magulat dahil ang dinidiman ng Lord ay ang kanyang pinakamamahal. Ngunit minsan pa, pinatunayan ni Abraham na kahit mahal niya si Isaac, ay mayroon pang mas mahal niya kaysa kay Isaac. Kaya ang ginawa ni Abraham, kinuha niya yung kanyang punyal para ihandog si Isaac. At nang makita ng Diyos ang kanyang totoong pagsamba, pinahinto niya si Abraham at ang sabi niya, sapat na yan. Sabi ng Lord, sapat na. Nakita na ng Lord ang puso ni Abraham na mayroong totoong pagsamba sa kanyang harapan. At sa paglingon ni Abraham, meron siyang nakitang isang hayop. At yun ang kanyang ipinalit bilang pagsamba niya sa Diyos. Mga kapatid, sa oras na ito, God is also testing you. Sinusubukan kayo ng Panginoon na sa oras na ito, ano ba talaga ang totoo mong pagsamba? And God is asking for your life. Give your life. That is your spiritual worship. Now, awitin natin ito. You are beautiful beyond description. Too marvelous for words, too wonderful to comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom
the depth of your love. You are beautiful beyond description. Majesty and throne above. Oh, yes, Lord. We worship you. We love you, Lord. Nandito po kami para ipadama sa iyo kung gaano ka kahalaga sa amin. Pinahalagan mo kami ng lubos-lubos sa aming buhay. And we need also, Lord, na pahalagan din po namin kayo. Yes, Lord. I stand in awe of you. I stand in awe of you, Holy God, to whom our praises due. I stand of you. Come on, I stand in awe. Let the glory of God, come on, let the glory of God. Let the glory of God lifted you up. Lifted you up. Ayan yung glory ng Lord. Itaas niya kayo. Nakatulad ng naranasan ng mga mananampalataya noong unang panahon. Let your prayer, let your worship lifted you up. I stand, behold you. Holy God, to whom our praises due. I stand in awe of you. You are beautiful beyond description. Too marvelous for words, too wonderful for comprehension. Like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depth of your love? You are beautiful. Description, majesty and throne. Come on, worship the Lord. Come on, worship God. He is now in the midst. He is now in us. He is now in us. Yes, worship the Lord. Let the glory of God to overflow. When you worship God, the overflowing of Spirit of God will continue to be experienced right now. Come on. Believe what the servant of the Lord is telling you. Believe it. Come on. Yes, Lord.
I stand, behold you. I stand, behold you. Holy God, to our praises due. I stand in awe. Come on, worship the Lord. Oh Lord, my God, when I in awesome wonder consider all the works thy hand has made. Come on, have an attitude of worship. I see the stars, I hear the roaring thunder, thy power throughout the universe display, the universe display. Then sing my soul, my Savior God, to thee. Come on! Hallelujah! Praise your name, Lord. How great thou art. Oh yes, Lord my God. Yes, Lord my Jesus. How great thou art. Then sing my soul, my Savior God, to thee. Ora masakia. How great thou art. When you are worshiping the Lord, hindi kayo ihiyayin ng Panginoon. The glory will come down. Come on. Then sing my soul, my Savior God, to thee. Yes, Lord my God. How great thou art. How great thou art. Then sing my soul, my Savior God, to thee. Oh yes, Lord my God. How great thou art. How great thou art. Father God, we thank you so much, Lord. Ang aming pagsamba ay para sa iyo. Salamat, may ginawa ka sa aming puso. Itinaas mo ang aming espiritu at ang aming kaluluwa ay nagagalak, Panginoon, sa iyong patuloy na pagkilos sa aming kalagitnaan. That's why, Lord, sa oras na ito, Ama, patuloy, Panginoon ng Diyos, na ikaw ay aming pararangalan sa buhay. Habang kami nabubuhay, tanggapin mo ito, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus.
ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Praise God. To God all be the glory. Palakpakan natin ang Panginoon minsan pa. To God be all the glory. So, praise God. Kung tayo po ay patuloy na pinagpala, paggamit po natin ang ating buhay. Amen. To God all be the glory.